Welcome to HomeBuddy TV Vlog. Hello, good morning guys. Andito na naman tayo sa Roas City, no? Hinatid natin yung mga bata sa school. At mamaya tayo uwi ng lunchtime, no? So kahapon nga nandun kami sa sa Dumaraw at inayos namin yung mga kailangan ni Tito para matupad yung kanyang huling hiling, no? Na doon siya ihimlay sa mga niya, no? Relatives niya, no? Kasi si Tito ay taga Dumaraw. So doon kami guys kahapon at maayos naman lahat ng namin, no? Nung mga lakad namin. Kapatid niya, yung bunso nila ay yun yung magiging doon, no? Host doon, no? Kasi magkakaroon ng last night si Tito doon sa Dumaraw before siya ilibing. So doon sa bahay ni Tito Taba, no? Yung magiging himlayan niya, no? Doon siya ilalamay, no? So ayun, napakaayos ng kanilang doon, musileo. Na lang namin nun. Actually kahapon daw na kahapon mismo pag alis lang namin, pinuksan na agad yung nicho, guys, no? Nabuksan agad kahit linggo, guys, naasikaso kasi nga mayor kasi yung pamangkin at ang semeteryo ay under sa munisipyo, no? Hindi sa simbahan. So mabilis lang, siguro tinawagan agad yung sepulturero na buksan, no? Nilinis na agad yung nicho, no? At binuksan na. So ayun, tumawag si Uncle Taba kahapon na ayusin na yung mga paggawa na ng mga lapida, no? Kailangan lapida para doon sa kapatid nila na nakalagay doon sa nicho, yung tinanggal na mga buto at ilalagay doon sa kahon kasi meron namang nakaabang na kahon, gawan na lang ng maliit na lapida para doon. At yung kay Tito nga, yung kay Tito Abing yung namatay, pagawa na rin din ng lapida. At sila ng design para pare-parehas yung yung magiging itsura ng mga lapida doon, no? Which is okay talaga, maganda yung uniform, guys, para malinis tignan, no? Hindi magulo, hindi rin yung magiging doon, no? So maganda, guys, kasi malinis yung nicho nila at yung nila, yung musileo nila doon. At syempre ayusin talaga yun ni Mayor kasi nandun na yung mga niya, yung tito niya, no? Yung mga kamag-anak nila. So ayun, mamaya pag uwi ko, kasi half day lang naman, tutulungan ko si Nonoy doon sa mga kailangan pang gawin, no? Mga burial permit hindi pa kami nakakuha. So pupunta muna kami ng munisipyo siguro mamaya sa munisipyo na sa Pian, no? Pati din sa simbahan, no? Kasi kailangan namin kumuha ng permit para yung pagpapalibing daw outside the parish, no? Kailangan daw yun ng certification, no? Na okay, nag-consent or nagbigay ng parang formality na lang, guys. Pero doon sa simbahan kasi ng Dumaraw nung pumunta kami, humingi sila ng na certification, no? Siguro parang courtesy, hindi natin alam, parang requirements, isa sa mga requirements nila na kailangan magbigay din ng certification yung simbahan namin dito sa Sapian na okay sa na ililibing si Tito sa ibang parish, no? Doon siya mimimisahan sa ibang parish, no? Which is Dumaraw, no? So ayun, kasi si Tito ay residente na talaga siya ng ng Sapian, no? Voter na siya ng Sapian, doon na siya bumuboto, hindi na sa Dumaraw. Ever since na nag-asawa sila ni Tita ay sumama na siya sa Sapian, guys. Kasi nga nandun yung fish pond, di ba? Nandun yung pangkabuhayan, nandun yung mga lupain na minana sa mga kaninunuan namin, no? Kila lolo at lola, no? So ayun, marami
marami pang ayusin guys, kasi nga yung mga doon, grocery, kailangan pa bumili ng mga panghanda, no? Wala pa kaming nabiling bibili kami ng baboy siguro isang buo para dun sa Dumaraw at para din dito sa Pian, kasi merong 2 last night nga, no? At marami yan siguradong mga relatives, kasi dito may dito yung mga relatives ni tita na napamahal na rin kay tito, at napamahal na rin si tito sa kanila. Syempre dito yan, mag-aano yan dito. Tapos doon naman sa Dumaraw, yung mga kamag-anak naman ni tito na sobrang dami naman doon, no? So magiging 2 yung At natupad yung hiling ni tito guys. Yun talaga hiling niya, na pag nawala na nga siya, uwi na siya, no? Uwi na siya ng Dumaraw, no? Yun talaga ang binilin niya. At doon siya ilibing sa puntod nung niya, no? Nung kapatid niya na army na namatay na rin, no? Niya yun niya yun, nakakatanda sa kanya ng ilang taon, no? Kasi si Tito Abeng, siya yung second sa bunso, no? Yung si Tito Taba, yung pinuntahan namin kahapon sa Dumaraw, na kinausap namin na siyang yung bahay niya doon, ilalamay si Tito ng last night. Ayun yung pinakabunso nila guys, no? Ang agwat nila sa edad siguro mga 2 taon lang, kasi 1941 3 taon yung agwat nila, kasi si Tito ipinanganak ng 1941. Si Tito Taba naman na nandun sa Dumaraw ngayon, yung nag-assist sa amin kahapon, 1944 daw siya ipinanganak, no? So may 3 taon silang pagitan. Tapos yung andon sa puntod natatanggalin, yung army nga, yung doon ilalagay si Tito Abeng, yun nila, kapatid din nila yun, na 1939 ipinanganak, no? So konti lang agwat nila sa edad guys, 39, 40, 41, 3 years, parang gano'n, no? Yung kanilang agwat sa edad, no? So ayun guys, mababait kasi yung mga ni Tito, mga kamag-anak ni Tito. Pati si Tito mismo mabait talaga si Tito, kasi ninong ko ganyan si Tito, ninong ko yan sa Binyag, no? Maliban sa tito ko siya, talagang ninong ko pa siya sa parang pangalawang ama ko na, no? Tito ko siya, ninong ko siya sa Binyag guys. So ayun guys, dito lang muna ako sa dito na naman tayo sa San Antonio, no? Kasi ayan, muna tayo sa beach muna, langhap muna tayo ng konting hangin dagat, tsaka muna tayo ng alon, manood tayo ng alon, at makinig tayo dun sa tunog na alon, kasi nakapagpa-relax talaga guys. Umagaan yung pakiramdam ko pagka nandito ako sa beach area, no? So ayun guys, dun muna tayo. So ayun guys, nandito tayo sa may People's Park tayo, banda na park, so ayun, bababa tayo dun sa baba para maglakad-lakad ng konti, at wala pa namang init, no? Hindi masyado masakit ng init. So dito tayo slow time guys, malapad yung ating pwedeng lakaran, no? Pwedeng
masyadong marami ang tao kasi nga weekdays may pasok ang mga bata. So ayan, mas maraming tao dito kahapon siguro kasi linggo, no? Walang pasok. So ayan, maganda. Sarap ng hangin, guys. Malamig-lamig na mainit-init din. Tapos yung amoy ng so ayun guys, babalik na tayo sa ano guys, pupunta na tayo ng ano tambayan natin sa airport kasi medyo mainit na, 9 o'clock na eh. So masakit-sakit na ng konting init, no? So doon na tayo guys. So ayun guys, andito na tayo sa tambayan, no? At gusto ko muna matulog guys, may sleep muna ako kasi nga pagod tayo at medyo inantok pa tayo ng konti. So may oras pa naman, 9 pa lang, 9:05. So hanggang 11:30 pa tayo. So may oras pa tayo matulog guys, para mamaya kung makapunta man tayo dun sa kabilang bahay, eh medyo may ano na tayong sapat na lakas, ano, para sa puyat. So ayun guys, tulog muna tayo. So oras natin guys, 11:15. Punta na tayo ng ano, school guys. Sunduin natin yung bata. Sarap na tulog ko. Ngayon lang ako nagising mga 10 minutes ago, no? Malamig kasi, mahangin. Binuksan lang natin kanina yung mga bintana guys. So yun, punta tayo sa school.
medyo na-advance tayo ng konti guys, no? 11:20 pa lang. So may 10 minutes pa, no? So sige lang. Buti na yun. 11:30 kasi yung out ng bata. Actually 10:30 ang out ng bata. Kaso lang meron siyang tutorial na 1 oras, no? So ano na lang, 10 minutes. Hintayin muna tayo. So, and guys, andito na tayo sa bahay, no? Ang oras ay 12:05, no? So, kakadating lang namin. At magpahinga muna tayo, guys. Di muna tayo diretso dun sa kabila, no? Naantok pa rin ako kahit kanina natulog na ako dun sa may tambayan ay naantok pa rin ako, guys. So, ayun guys, thank you so much for watching. Bye-bye!